nyo kung paano gumawa ng table of contents na research using the Microsoft 365 application. So, pupunta lang po tayo dito sa reference. Ayan. And click lang po natin ng table of contents. Pipiliin ko po ang manual table. Ayan siya. So, sa table of contents ng aking research ay dapat nakapaloob dito ang title page. Papalitan lang po natin to ng Roman numeral 1. And dito naman po ay nakapaloob ang approval sheet. So, Roman numeral 2. And then after that, our abstract. Ayan. Ang ating pong abstract. Roman numeral 3. Then, dito naman po, ang ating acknowledgement. Roman numeral 4. And then, dedication. Ito naman po ay Roman numeral 5. So, edit ko lang. Since naka-bold letter po yung dito, sa part na ito, magbo-bold letter din po dito sa Roman numeral. So, kailangan po natin siyang alisin. So, kung gusto naman po nating mag-add pa ng new table contents, ikakopy lang po natin ito para hindi na tayo mahirapan. So, since maglalagay pa po ako ng table of contents for introduction. Ayan, chapter 1, introduction. So, chapter 1, introduction. Ayan. And then, sa introduction po ay naka-include dito ang background of the study. Background of the study, so lalagay na po natin dito ay number 1. And then after that po ay significance of the study. Significance of the study. Ito po ay number 2. And then next po natin, statement of the problem. Statement of the problem. Ito naman po ay number 3. And next po natin ay scope. Scope and limitation of study. So, as you can see po, ayan, lagi po natin i-check yung mga typo error. So, bago tayo mag-save, ayan, i-edit lang po natin. So, as you can see here, ayan, ito na po yung table of contents using the Microsoft Office or Microsoft 365 application. Yun lang po. Thank you so much.